Sa isang Game 7 kung saan bawat possession ay parang buhay o kamatayan, ang unang bitak ay hindi nanggaling sa loob ng court, kundi sa bench. Isang delay of game ang agad na tinawag laban sa Boston Celtics matapos hawakan ng isang staff member ang bola habang kinukuha ito. Mukhang maliit na detalye, pero sa ilalim ng Game 7 pressure, ito ay isang mental lapse. At tandaan, isang ulit pa nito, automatic na technical free throw. Ibig sabihin, kahit wala pang play, may libreng puntos na agad na nakaamba. Habang umiinit ang laban, nagsimulang maging mas pisikal ang bawat possession. Isang blocking foul mula kay Paul George laban kay Jaylen Brown ang tinawag. Isang normal na sitwasyon, pero hindi doon natapos ang sequence. Pagkatapos ng whistle, nagkaroon pa ng extra contact mula kay Joel Embiid. Dito na pumasok ang mas malalim na layer ng officiating. Matapos ang review, ito ay itinuring na isang hostile act. Hindi sapat para sa ejection, pero malinaw na lampas sa normal na physicality. Anong resulta? Technical foul, isang free throw at mas mahalaga na natili ang possession sa Boston. Sa Game 7, hindi lang ito puntos, ito ay momentum injection. Habang tumatagal ang laro, ang matchup ni Brown at Embiid ay naging sentro ng tensyon. Hindi lang ito laban ng skill, kundi laban ng leverage at positioning. Si Brown, gamit ang kanyang bilis, ay paulit-ulit na umaatake sa gaps ng depensa, lalo na sa weak side lanes. Samantala, si Embiid ay kumukontrol sa loob, ginagamit ang kanyang laki para i-disrupt ang driving angles at pilitin ng Celtics sa mas mahihirap na tira. Nagkaroon ng banggaan, may palitan ng salita. Ito na ang bahagi ng laro kung saan ang emosyon ay halos kasing bigad ng execution. Pagpasok ng huling 2 minuto at 30 segundo, dito na nasusukat ang tunay na closers. At dito pumasok si Tyrese Maxey. Hindi lang siya basta umaatake. Tinarget niya ang pinakamahina na bahagi ng depensa, ang seam zone. Sa bawat drive, pinipilit niya ang collapse ng depensa na nagbubukas ng kick-out options, secondary rotations, at late closeouts. Ang bilis niya ay hindi lang athleticism, ito ay decision-making under pressure. Sa kabilang banda, si Embiid ay nanatili sa court sa kabila ng iniindang sakit sa tuhod. Hindi siya kasing agresibo sa scoring, pero ang kanyang gravity sa loob ay sapat na para hilahin ang depensa at lumikha ng espasyo para sa kanyang mga kakampi. Minsan, ang impact ay hindi nasusukat sa puntos, kung paano mo binabago ang buong defensive structure. Sa panig ng Boston, kapansin-pansin ang pagkawala ni Jason Tatum. Hindi lang ito scoring gap, ito ay pagkawala ng kanilang pangunahing shot creator at bailout options sa late clock situations. Dagdag pa rito, pumalya ang kanilang 3-point shooting sa pinaka-critical na yugto, isang senyales ng parehong pressure at epektibong depensa ng Philadelphia. Bilang tugon, nagpatupad ang Sixers ng isang disiplinadong zone defense. Hindi ito simpleng pagharang, ito ay structured containment. Tinanggal ang driving lanes, kinontrol ang perimeter spacing at pinilit ang Boston na kumuha ng contested shots. Anong resulta? Na-stall ang offensive rhythm ng Celtics. Habang papalapit ang dulo, nanatili ang kontrol sa panig ng Philadelphia at sa kabila ng mga adjustments ng Boston, hindi nila nabasag ang defensive scheme ng Sixers sa tamang oras. Sa kabuuan, ang Game 7 na ito ay hindi lamang labanan ng talento. Ito ay naging pagsusulit ng disiplina, composure at execution sa ilalim ng pressure. Dahil sa ganitong antas ng laban, hindi ang pinakamalakas ang nananalo, kundi ang pinakahanda sa maliliit na detalye.